Isipin mo ito. Araw-araw kang nagsisimba, marunong kang manalangin, kabisado mo ang mga talata ng Biblia at tinatawag mo ang sarili mong Kristiyano. Ngunit paano kung sa kabila ng lahat ng iyon, matagal ka na palang iniwan ng Diyos at hindi mo man lang namamalayan? Ang tanong na ito ay hindi komportable, nakakatakot, ngunit ito ang tanong na iiwasan ng marami hanggang sa huli na ang lahat. Sapagkat ayon mismo sa Biblia, may mga taong naniniwalang kasama nila ang Diyos, pero sa katotohanan, tahimik na siyang umatras. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil siya ay itinaboy. Sa video na ito, ihahayag natin ang 7 uri ng Kristiyano na iniwan ng Diyos nang hindi nila alam. Hindi upang hatulan ka, kundi upang gisingin ka habang may oras pa. Ang unang uri ay ang Kristiyanong sanay sa presensya ng Diyos pero hindi na siya hinahanap. Dati, umiiyak ka sa panalangin. Dati ramdam mo ang kanyang gabay. Ngayon, tahimik na lang, walang apoy, walang pananabik, at ang mas nakakatakot, o kalang. Sabi sa Jeremias 29:13, makikita ninyo ako kung hahanapin ninyo ako ng buong puso. Kapag tumigil ka sa paghahanap, hindi dahil nagkulang ang Diyos, kundi dahil napagod kang lumapit. At sa katahimikang iyon, maraming Kristiyano ang hindi namamalayang wala na pala silang relasyon, alaala na lang. Ang ikalawang uri ay ang Kristiyanong namuhay sa kasalanan, ngunit umasa sa biyaya. Alam ang tama pero pinili ang mali. Alam ang babala pero sinabing mamaya na. Ang biyaya ng Diyos ay hindi pahintulot para magpatuloy sa kasalanan. Sabi sa Roma 6:1-2, magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang dumami ang biyaya? Hindi maaari. Kapag paulit-ulit mong pinipili ang kasalanan kaysa pagsunod, darating ang sandaling hindi ka na niya pipigilan. Hindi dahil iniwan ka niya agad, kundi dahil matagal mo siyang itinaboy. Ang ikatlong uri ay ang Kristiyanong panlabas lang ang pananampalataya. Maraming post tungkol kay Jesus, maraming salita tungkol sa Diyos, ngunit sa pribado, ang buhay ay kabaligtaran ng ipinapakita. Sabi ni Jesus sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit. Kapag mas mahalaga sa iyo ang imahe kaysa katotohanan, mas pinili mo ang palakpakan ng tao kaysa presensya ng Diyos. At kapag iyon ang pinili mo, dahan-dahang umaalis ang Diyos, hindi sa entablado, kundi sa puso mo. Ang ikaapat na uri ay ang Kristiyanong matigas ang puso at ayaw magbago. Maraming beses ka nang pinagsabihan, sa sermon, sa mensahe, sa konsensya mo mismo. Ngunit pinili mong ipagwalang bahala. Sabi sa Hebreo 3:15, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Ang pusong ayaw makinig ay pusong unti-unting iniiwan ng presensya ng Diyos. Hindi dahil tumigil siyang magsalita, kundi dahil tumigil kang makinig. At ang katahimikan na akala mong kapayapaan ay maaaring senyales ng paglayo. Ang ikalimang uri ay ang Kristiyanong ayaw magpatawad. Nagdarasal, nagsasamba, pero may dalang galit, hinanakit at puot. Sabi ni Jesus sa Marcos 11:25, kung hindi kayo nagpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng Ama. Walang puwang ang Diyos sa pusong puno ng sama ng loob. Kapag pinili mong hawakan ng galit, kusa mong isinasara ang pintuan ng biyaya. At maraming Kristiyano ang iniwan ng Diyos hindi dahil sa malaking kasalanan, kundi dahil sa maliit na galit na ayaw bitawan. Ang ika-6 na uri ay ang Kristiyanong mas mahal ang mundo kaysa sa Diyos. Kapag may kailangang piliin, oras para sa Diyos o aliw ng mundo, palaging mundo ang panalo. Sabi sa 1 Juan 2:15, kung iniibig ninyo ang sanlibutan, wala sa inyo ang pag-ibig ng Ama. Hindi ka pwedeng mamuhay sa dalawang trono. Kapag hindi Diyos ang hari ng buhay mo, may iba nang umupo roon. At kapag may ibang naghahari, kusa nang umaalis ang tunay na hari. Ang ika-7 uri ay ang Kristiyanong tumigil sa pagsisisi. Hindi na humihingi ng tawad, hindi na umiiyak sa kasalanan, hindi na nagbabago.
Sabi sa Psalm 109, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, tayo'y patatawarin. Ngunit paano kung hindi ka na nag-aamin? Ang pusong hindi na nagsisisi ay pusong sarado na. At ang Diyos, bagamat makapangyarihan, ay hindi naninirahan sa pusong ayaw magpakumbaba. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, alin sa 7 uri ang tumama sa'yo? Hindi ka nanonood nito ng aksidente. Ang takot na nararamdaman mo ngayon ay hindi para wasakin ka, ito ay para iligtas ka. Ang Diyos ay hindi agad umaalis. Siya ay matiyagang naghihintay. Ngunit may hangganan ang pagtanggi, may hangganan ang pagkaantala. At ang pinakamapanganib na Kristiyano ay yaong naniniwalang ligtas siya kahit matagal nang wala ang Diyos sa kanyang buhay. Habang may hininga ka pa, habang naririnig mo pa ang mensaheng ito, hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos ay handang bumalik kung handa kang magsisi, magpakumbaba, at magbalik loob. Ngayon ang sandali, hindi bukas, hindi mamaya. Kung nais mong piliin ang Diyos muli, sabihin mo mula sa puso mo, Panginoon, bumalik ka sa buhay ko. Ayokong maiwan ka. Isulat mo sa comments ang panalangin iyon, hindi para sa tao, kundi bilang tanda ng desisyon mo. Sapagkat ang Diyos na iniwan mo noon ay Diyos na handang bumalik kung pagbubuksan mo ang pintuan.